Ang ganda na ng weather ngayon, maaraw. Umambon pa din kanina, pero ngayon maaraw na. So, punta lang tayo sa, as usual, BGC. Magda-drive-thru lang and then punta tayo ng Makati Met kasi may ida-drop off lang ang face shield. Mayroon akong gustong i-share sa inyo pero huwag niyo akong i-share kasi hindi ko din talaga in-expect na parang aabot sa ganito. And hindi ako proud pero I have to accept the reality na wala ito yun ito yung reality. I started taking medicines for antidepressant and anxiety yesterday lang. So, medyo naninibago yung katawan ko. Yung first na gamot na tinitake ko after ng first meal, okay naman siya. So far, wala pa naman siyang side effect or something. While yung isang medicine na kailangan kong i-take at bedtime, as needed lang naman kasi yung pampatulog kasi kaya din ako pumayat. Sabi ko nga sa inyo, di ba, hindi naman ako nagda-diet. Unintentional talaga siya. It just so happen na, ewan ko, siguro, ito patol on me, kaya ganito yung nangyari sa akin. Yung isang gamot na tinig ko at bedtime, sobrang weird yung effect niya. Like, nagising ako after 2 hours. Kasi chinek ko pa yung oras ng phone ko. Nagising ako after 2 hours. And, hindi ako makahinga. Tapos, nag-start na naman na manginig yung panga ko. That's the first time na na-diagnose ako with generalized anxiety kasi nanginginig talaga ako, like nagsushake ako. So, ganun yung nangyari sa akin kagabi. And then, hindi ako makahinga. Grabe yung palpitation ko. Ang ginawa ko lang, nag-pray lang ako. Napaulit-ulit, like, Lord help me. Puro ganun. And eventually, umokay talaga siya. As in, hindi ko kasi masasabi na it's all in your mind or dahil iniisip mo siya or something. Hindi eh. Talagang tinatry ko siyang labanan. Feeling ko anytime magko-collapse ako. Anytime matatakbo ko sa ospital. Ganun yung naramdaman ko kanina madaling araw. And good thing gising si Brian kasi nga may work siya. So, message ko siya agad. Sabi ko, akyat ka dito, ganyan. Kasi I think naka-break time siya. So, nasa garahe siya. Yung sinabi ko talaga sa kanya instantly pag akyat niya is, pray for me. Kasi hindi ko alam kung kaya pa ng katawan ko or kaya ko pa yung nangyayari sa akin kanina madaling araw. So, anyway, sabi naman ng doktor ko, pwede naman namin palitan yung gamot if ever, but I need to observe at least, give it a try. Kasi yung next session ko is, ano pa naman, after 2 weeks. Hindi siya cover ng benefits namin. So, binabayaran ko yung gamot. And yung gamot pa lang, mahal talaga siya. And hindi ko alam na pwede pala siyang i-apply as PWD. Pwede ako mag-apply ng PWD. Mahal yung gamot, like per tablet, 69 pesos, 44 pesos. I think yung pampatulog lang yung mura. Para sa may mga pinagdadaanan, it took a while talaga for me to see a doctor. Although, yung first ko noong 2024, ano lang yun eh, hindi siya face-to-face, like online lang. 2 years din akong in denial. Yun nangyari sa akin last year, 2025, na nag-collapse ako. 2 weeks. 2 weeks na may symptoms na. Like, nagpapalpitate ako and all that. Ganyan. So, hindi ko ma-explain yung feeling. Until nag-collapse ako, ang taas ng pulse rate ko, ng RR ko. Kasi yung vital signs ko, hindi siya okay. But then, lahat ng result, MRI, lahat, as in, lahat ng kailangan gawin, ginawa naman sa akin. And lahat yung libre. So, thankful talaga sa benefits na ganun. Normal. And then, I was diagnosed with acute anxiety. I would say na mas intense yung last year, but this year, hindi naman siya ganun ka-overwhelming like last year. Pero, alam ko sa sarili ko na this time, I need to do something. Sorry, pero nakakalungkot. Nag-reach out ako sa mental health crisis. I even send a message and I'm trying to contact yung number nila, but then it's not available and then wala nag-reply sa akin sa message ko sa kanila. That was June 30. There are moment na kailangan ko talaga ng professional help. Like, ang laking bagay na may nakakausap ka, na mayroon kang magandang support system. Parang feeling ko, hindi yun enough for me sa nangyayari sa akin sa pinagdadaanan ko. I know may mas grabe pa yung nangyayari bukod sa akin. It's really hard kasi hindi mo alam talaga kung saan siya nanggagaling. And then, after, may isang oras din yung session namin. So, after namin mag-usap ng doctor ko, yun na yung moment na sinabi niya sa akin ko ano yung diagnosis ko talaga.
prepared na ako nung time na nagpunta ako doon na meron akong consultation. Parang feeling ko, accepted ko na meron ako anxiety. May mas grabe pa pala. So, yun. Sabi niya, based dun sa naging conversation namin, I have depression and anxiety. So, I need to start taking antidepressant kasi daw it's kinda, well, it's really aggressive na daw. Yun yung sabi niya ha. It's aggressive na, I don't want to get things worse, ganyan. And parang umiyak ako. Though umiyak na ako nung kinakausap niya ako, but then umiyak ako, nag-breakdown ako kasi eto na yun eh, doktor na yung nagsabi, like, eto na yung professional help na hinahanap ko, na kailangan ko. Wala akong choice. Then, when she asked me, how do you feel about it, ganyan, sabi ko, parang masakit na eto yung nangyayari sa akin na meron akong ganon. At least meron na tayong, parang it's a good start. Meron na kaming pwedeng gawin. Need to focus on myself now. With all the unresolved issues, nakikisang anak din ako. So parang, ang nakita niya doon is, wala akong ibang iniisip kundi yung ibang tao or yung mga nasa paligid ko, kung anong kailangan kong gawin, kung anong kailangan ibigay, kung ano pa yung dapat kong gawin. And then non-stop work, ganyan. So parang, it's time na piling ko naman yung sarili ko, na isipin yung sarili ko. Nung sinabi niya yun, somehow nagigilty ako kasi parang akala ko all this time, iniisip ko din naman yung sarili ko, hindi ko pinapabayaan yung sarili ko. Like, even yung simple, sabi ko nga sa kanya, mga simple things like kape, or may bibilin ka lang something for yourself. Akala ko, yun na yun. Hindi pala. It's not the little things na ganito, but it's about addressing yung health problem ko talaga per se. Wala talagang, walang choice. Hindi ko din alam ba't ang lakas ng loob kong sabihin to sa inyo. But for those of you, lalo na ngayon kasi hindi ganun ka-loud yung advocacy talaga when it comes to mental health. And ayoko naman maging feeling or something, diba? As someone na ganito yung pinagdadaanan, please, it's really time for you to see a doctor. Kailangan niya talaga magpa-check. Makakatulong talaga siya. Wait lang Good afternoon, it's Zelda. Can I ask for you? Ay, good afternoon. Isang venti na pure matcha latte. Hindi naman ako pinagbawalan ng doctor ko. I can take 1 to 2 cups ng coffee daw a day. Kasi tinanong ko if it's safe na isabay sa gamot ko. Kasi nga, di ba, caffeine, you know. Pero sabi niya, yes, allowed naman. Pinapayagan niya ako. Hindi naman siya strict sa ganon. But make sure to limit nga at least once a day sana. Sabi niya ganon. Sabi ko pa sa kanya na guilty ako kasi may family ako, may kids ako. But then, parang hindi ako happy. Mas happy ako na mag-isa most of the time. Like, gusto ko lang mapag-isa. Kaya yung isang room na dati siyang studio office namin, yun yung naging room ko. Para anytime na gusto kong mapag-isa, at least dun ako pupunta or dun ako papasok. Sabi niya, yeah, it's okay, it's normal. Ganyan. I highly advise na magpa-check kayo, magpa-consult kayo. And I know it's not easy. Mahirap siyang i-process, mahirap siyang tanggapin. It's really a good start. Yun lang, magpa-check up ka, sabi nga niya, ang strong ko na sa part na yun, you know, na magpa-check up ka pa lang. Kasi it's not easy talaga. Like, feeling mo normal ka lang. Yun yung sabi ko sa kanya, akala ko normal lang lahat ng to. Pero hindi pala. Akala ko okay lang ako. But it's not. Hindi pala. And siya, as a professional doctor, sa dami din yung nakakausap, sa dami yung nakahandle ng mga ganitong klaseng cases. Hindi mo yung na-expect na nasa aggressive state ka na pala. Can I also have two Splenda po? Thank you. Thank you. Wag na. Thank you. Thank you. Ayun, so punta na tayo kay Chill kasi si Bakla magsuswimming yata, no? Buti na lang maganda yung weather na ngayon. Pero yun, mag-swimming yata siya. May ganap, kaya dadaling ko yung ibang stuff. Grabe, ang init na. Ayoko ng ganito. Parang nakasave din ako sa gas ng ilang, may 2 weeks din. Kasi most of the time, pag nag-drive ako, hindi ako
nag-i-aircon. Ayan. Ay, grabe. Lumabas din ako kagabi, tapos nagpagas ako. Wait, I'll show you. Yan. Milagro.